Ay, grabe naman rin makaihe. Parang gripo na eh. Oh. Umulan pa rin. Kanina pa yan naihe. Oh. Mami Pig. Isang balde yata yung iihi eh. Oh, hindi pa tapos. Ganyan ba talaga siyang umihi? Napakarami naman. Ay, baha na doon. Ihi lang niya yan. Kanina pa. Oh, natapos din. Mami Pig. Hello po mga kabanding, kaprobinsyana. Welcome po sa ating YouTube channel. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video po, ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang pagpapakain po ng ating mga alagang baboy. Ano nga po ba ang ibinibigay namin sa kanilang pagkain? Na sigurado naman po na sila ay busog na busog at malulusog. Ito po yung pagkain po na garantisado po na tayo po ay makakatipid po talaga sa feeds. Today po ay magpapakain po tayo ng nilagang saging na saba. Ito po ay mainit-init pa. Mga kabanding kaprobinsyana, nagkataon po na marami po kaming saging na hinog. At kaysa naman po masayang, ito po ay aking inilaga at ibibigay po natin sa ating mga alagang baboy. At dahil pakakainin po natin sila ng saging, edi konti na lang po ang ibibigay natin sa kanila na feeds. Ang benepisyo po ng mga saging sa ating mga alagang baboy ay pampalakas, pampasigla, pampalaki. At higit po sa lahat, ito po ay malaki po ang matitipid natin sa feeds. Taglay ng saging ang vitamina B, mineral at maging enerhiya. Kaya magiging malakas ang katawan ng ating mga alagang baboy. Ang saging na prutas ay nagtataglay ng potassium. Nagpapabuti din ito sa circulatory system ng ating mga alaga. Dahil nga po sa mga pagkain ito na ibinigay po namin sa kanila, sila po ay lumaki ng ganito at malaki po talaga ang natipid po namin sa feeds. Tandaan po natin na dapat po ay sapat lamang po ang ibinibigay natin na feed sa ating mga alagang baboy. Kasi po pag po nag-overfeeding po sila, ito po ay magdudulot sa kanila na sila po ay magtatae. So kailangan po bago po natin ibenta ang ating mga alagang baboy, sila po ay in good condition. Pagkatapos po nilang kumain ng saging, sila po ay maliligo. And then after maligo, sila po ay kakain na po ng kanilang feeds. One for you, one for you. One for you, one for you. Kumusta naman po sa inyong lugar diyan? Paano po kayo pagbebenta po ng inyong mga alagang baboy? Dito po kasi sa amin, kunyari po ay bukas kukuhanin ng buyer ang mga baboy, umaga lang po dapat sila papakainin. Tapos po may less 2 kilos pa po sa timbang. Then, ang mahal-mahal pa po ng mga feed. Kaya naman po, konting-konti na lang po talaga ang tinutubo ng mga hog raiser po dito sa aming lugar. Minsan nga po ay nalulugi pa po. Bakit po kaya ang taas-taas ng presyo ng feeds samantalang ang live weight naman po ay hindi tumataas? Sana naman po kapag po mataas ang presyo ng live weight, tsaka na lang po sana magtaas ng presyo ng feeds. Yan naman po ay kung pwede lang po naman sana. 1, 2, 3. 3. O, tigigisa kayong tatlo. O, tigigisa. 1, 2, 3. Ay, nagkakawa. Hindi nila nakita. Tatlo yung inilaglag ko eh. Talaga kaya. Ay, ito pala. Lumabas. Ito. O, gasan muna natin. Tigisa uli kayo. Ay, talagang nag-aagawan. Ito pa. Ayan na. Malaki din pong tulong para po makatipid kami sa feeds
ang mga gulay na ibinigay namin sa kanila. Katulad ng kalabasa, sitaw at talong. Idagdag pa natin ang dahon ng malunggay, talbos ng kamote at madre de agua. At gabi o sakwa. Ayan, ubos na po. Gustong-gusto ang saging na nilaga. Saging na saba na nilaga. O, ligo naman. Ligo time. Ligo na muna ang mga alaga. Ilang days na lang po at ibebenta na po natin ang ating mga alaga. Share ko po sa inyo kung gaano po ang magiging timbang ng ating mga alaga. Ito po ay siyam po pero 8 po lamang ang aming ibebenta at ititira po namin yung isa, gagawin po naming inahin. Kaya naman po, antabay lang po sa aming pagbebenta ng aming mga alagang baboy kung kikita po ba, malulugi po ba, o break even lang po. At dahil nakapagbigay na po tayo kanina ng nilagang saging sa kanila, konti na lang po ang ibibigay natin na feeds para po sa kanila. Sa pag-aalaga po ng baboy, marami po tayong pagsubok na pagdadaanan. Kung tutuloy po ba tayo sa pag-aalaga o hihinto na lang po. Kahit po kasi gaano natin talaga alagang-alaga ang ating mga baboy, talaga pong dumaranas po na makaka-encounter po tayo na magkakasakit po ang ating mga alaga. Sa shampoo naming alaga, may 2 pong tumamlay. Siguro po sa pabago-bago ng panahon, ng klima, 2 po yung nilagnat. Pero awa po ng Diyos ay nakarecover naman po agad. Hinaplusan lamang po ng asawa ko ng sukang puti ang baboy po namin na may lagnat at gumaling naman po siya agad. Ang hirap po pala kapag po tumamlay sa pagkain ng ating mga alagang baboy kasi po ito pong isang ito po yung pinakamalaki namin dati at ngayon po ay lumiit po ang kanyang katawan. Maraming salamat po sa Lord sa pagbabalik po niya ng gana ng pagkain sa aming alagang tumamlay. Talaga pong maraming pagsubok po ang pag-aalaga po ng mga baboy, pero ang masasabi ko lang po ay huwag po tayong susuko. Patuloy lang po tayo at may awa po ang Diyos ay kikita rin po tayo ng malaki sa ating pag-aalaga ng baboy. Kaya po naman good luck po sa lahat, sa ating lahat na mga nag-aalaga po ng mga baboy. Yan po ay lagi ko pong paalala sa bawat isa sa atin. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless mga kabanding!